Mahigit 7,700 amnesty applications na ang natanggap ng National Amnesty Commission habang nananatili sa March 2026 ang deadline ng pagsusumite na maaari pang palawigin ayon sa pamahalaan. Si Creslyn Catarong magbabalita. Sa huling tala nitong Enero 26 ngayong taon, umabot na sa mahigit 7,700 ang kabuang bilang ng amnesty applications na natanggap ng National Amnesty Commission o NAC mula sa iba't ibang rebelde at armadong grupo sa bansa ayon sa pamunuan ng komisyon. Sinabi ni NAC Chairperson Attorney Lea Tanodra Armamento na karamihan sa mga aplikasyon ay nagmula sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front na may mahigit 6,200 aplikante. Sinundan ito ng Moro Islamic Liberation Front na may mahigit 1,000 aplikante, habang mas mababa sa 500 naman ang nagmula sa Moro National Liberation Front. Pinakamababa ang bilang ng aplikasyon mula sa Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army Alex Boncayo Brigade na may 72 lamang. Ipinaliwanag din ng NAC ang mga pamantayan sa pagbibigay ng Safe Conduct Pass sa mga aplikante ng amnestiya. Ang kailangan lang po namin para makapag-issue kami ng Safe Conduct Pass, kailangan lang po namin ng application na ma-receive ng opisina namin. Tapos, makita namin na ang applicant ay humihingi ng kanyang Safe Conduct Pass. At siya ay may kaso na may warrant of arrest or meron siyang kaso na sakop ng amnesty na binibigay ng ating presidente. Mahalaga umano ang Safe Conduct Pass upang matiyak ang kaligtasan ng aplikante habang patuloy na pinoproseso ang kanyang aplikasyon. Samantala, nilinaw ng National Amnesty Commission na nananatili sa Marso 2026 ang itinakdang deadline ng pagsusumite ng amnesty applications para sa iba't ibang armadong grupo sa bansa. Sa ngayon po, ang deadline for the applications for the CPP-NPA, ma'am, is March 13, 2026, that is next month. Ang sa RP, MP, RPA, ABB, MILF, and MNLF, ang kanilang deadline to file their applications is until March 4, 2026. Gayunman, ibinahagi rin ng opisyal na may posibilidad na palawigin pa ng 2 taon ang amnesty application period. Ito ay batay sa isang resolusyong inaprubahan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC noong nakaraang taon. Ipinaliwanag ni Attorney Tanodra Armamento na ang nasabing resolusyon ay nakabinbin pa sa Office of the President na siyang pinamumunuan ng Pangulo bilang chair ng NTF-ELCAC. Sa kasalukuyan, sumasailalim pa umano ito sa staff work at pag-aaral upang matukoy kung ito ay feasible o maaari ng ipatupad. There was an approved resolution that the application for amnesty will be extended for another 2 years. But that is still pending with the Office of the President. So nagko-complete staff work pa sila kung feasible po ba ito or hindi. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslyn Catarong, SMNI News.